Mga kapartner, alamin natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Narito si Carlo de la Peña para sa buong detalye. Dalawamput-walong araw na lang bago ang inaabangang halalan sa Mayo 12. Kaya mas pinaiigting ng mga kandidato ang kanilang pangangampanya. Walang tigil ang kanilang pag-iikot mula sa malalayong baryo hanggang sa mataong lungsod. Sinisikap nilang maabot ang bawat Pilipino upang iparating ang kanilang mga plataforma at adhikain. Sa bawat kaway, pakikipagkamay at pagharap sa taong bayan, hangad nila makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Lahat ng estratehiya ginagamit mula sa matinding door-to-door campaigns hanggang sa malalaking rally upang tiyakin na sila ang pipiliin sa darating na halalan. Narito ang pinakabagong kaganapan sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin sa Cagayan de Oro City kung saan nangampanya ang Duterte senatorial candidates na kinabibilangan nina Pastor Apollo C. Quiboloy, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, Doc Marites Mata at Congressman Rodante Marcoleta. Sa Tagoloan, Misamis Oriental naman nag-ikot si Senator Bongo, kung saan pinangunahan din niya ang isinagawang turnover ceremony ng bagong Super Health Center. Kasama naman sa pag-iikot niya si Philip Salvador. Dumayo naman sa probinsya ng Pangasinan si Kiko Pangilinan kung saan nakadaupang palad niya ang mga taga-Bani. Nasa Tagaytay City, Cavite naman si Marval Buena. Si Senator Bong Revilla nangampanya sa Cagayan de Oro City nitong linggo. Sa Naga City, Camarines Sur naman nanuyo ng mga botante si Bam Aquino. Habang nasa Santa Maria, Bulacan si Eric Martinez. Nakapanayam naman sa isang radio station sa Davao City si Senator Amy Marcos. Habang sumalang din sa radio interview si Senator Francis Tolentino. At yan ang pinakahuling update sa nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataforma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod na mga senador. Para sa mas marami pang updates, manatiling nakatutok dito lamang sa SMNI News. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.